In this video, we will solve equations involving one variable. Sige, let's have the first example. X plus 3 equals 5. Ang goal natin, yung letter X ang masolve natin kung ano yung value niyan. And tingnan nyo, may katabi siyang positive 3. Kailangan natin niyang ilipat dito sa kabila. Ang rule ay lahat ng nasa left side, letter lang. Ang lahat ng nasa right side ay numbers lang. So, yung positive 3, ililipat natin kasi dito siya dapat sa right side. Okay? So, yung letter X, copyin muna natin. So, hindi mo na siya isusulat. Equals 5 na ang isusulat mo. Equals 5. Then, yung positive 3, ililipat natin. Pero take note, pag dilipat natin yan, yung sign niya na plus o positive, magpapalit, magiging minus 3. So, we have x equals 5 minus 3. Copy natin yung x equals 5 minus 3, that is 2. So, therefore, ang ating final answer ay x equals 2. Kung gusto mo i-check kung tama yung sagot mo, di ba, ang sagot mo ay 2. Palitan mo to, yung x, gawin mong 2. 2 plus 3 ay 5. So, tama ang ating equation. Sige, let's have another one. Negative 5 plus m equals negative 7. So, as you can see, nandito yung m natin, no, nasa gitna. And yung negative 5, which is number, kailangan nandito siya sa kabila. Sige, ilipat natin siya, ha. Yung negative 5, ililipat natin sa kabila. So, yung positive m, kopyahin natin. Sir, yung plus, hindi mo na ba isusulat? Hindi na. Kasi nasa unahan naman siya. So, hindi mo na kailangan isulat yung plus o positive. So, automatic, invisible na siya. So, equals negative 7, kopyahin natin. Hindi ko na sinulat yung negative 5 dito dahil lilipat nga siya. Yung negative 5, pag nilipat, magiging positive 5. Tignan nyo. M equals negative 7 plus 5. Kopyahin natin yung M. Then equals, as you can see, yung 7 ay negative, 5 ay positive. Magkaiba yung sign ng dalawang number at pag magkaiba, ima-minus. So, 7 minus 5 ay 2. Sino mas malaki? 7 o 5? 7. At ang sign niya ay negative. Therefore, we have negative 2. So, M equals negative 2. Next tayo. We have 3 minus A equals negative 5. So, again, yung ating letter nandito at yung 3 ay kailangan nating ilipat sa kabila. Tignan natin. So, minus A, since minus siya, kailangan mo siyang isulat minus A. O, lilinawin ko lang ulit, ha, balikan natin. Pag plus M, hindi mo na kailangan isulat yung plus. Pero kapag minus o negative, kailangan mong isulat. Okay, so minus A, kaya minus A equals negative 5. So, copy natin, equals negative 5. So, again, yung 3, hindi ko na sinulat dito kasi ililipat natin siya. Ang sign niya ay positive kasi wala tayong nakikita. Pag nilipat mo, siya ay magiging negative or minus. So, we have negative 5 minus 3. So, again, yung negative A, copyahin muna natin. Then equals negative 5 minus 3. Kung mapapansin ninyo, parehas ang sign ng dalawang number. 5, negative, 3, negative. Pag parehas yung sign, ipa-plus mo naman. So, 5 plus 3, that is 8. And mas malaki si 5, negative siya, therefore, negative 8. Sige, linawin natin na maigi pa, no? Pag magkaiba yung sign, 7 negative, 5 positive, minus. Pag parehas, 5 negative, 3 negative din, ipa-plus yung dalawang number. At parehas, kapag kung sino mas malaking number at kung ano yung sign niya, ayun yung masusunod. Okay, balikan natin yung ating last example, no? Negative A equals negative 8. Hindi pa yan yung final answer natin. Bakit? Kasi bawal ang variable maging negative. Okay, so dapat positive yung ating letter. So, kaso negative siya. Paano gagawin, sir?
So, i-switch lang natin, no? Yung negative a gagawin nating positive equals yung sign neto maapektuhan, negative 8 magiging positive. Sige, para clear sa inyo, no? For example, side example lang naman. Kunyari, negative y equals positive 5. So, si y ay negative. Ano magiging final answer niyan, sir? Convert natin. Yung negative y, magiging positive. Then, yung positive 5, magiging negative 5. So, magsiswitch ang ibig sabihin. Okay? So, yun yung ating mga first set of example. So, ito, para sa inyo. I-try ninyo itong bawat equation and solve ninyo yung variables each. Sa next slide, ipapakita ko yung answer neto. You can pause the video, then check your answers. Ito na yung answer natin. Okay? So, sige. Next example tayo. Next set of examples tayo. So, sige. Letter D muna tayo. We have 2x plus 4 equals 8. So, kung mapapansin ninyo, yung ating letter may kadikit, no? So, yung plus 4, kailangan nating ilipat yan sa kabila. Yan. Itong plus 4, so ililipat siya. So, sige, so copyhin muna natin yung 2x ulit, no? So, yung plus 4, hindi mo na siya isusulat dito. Yung equals 8, sulat natin. Positive 4, pag nilipat, giging negative 4. Sige, copy natin ulit to, no? 2x, then equals 8 minus 4, that is 4. Ngayon, no? Kailangan nating tanggalin yung katabi ng letter x, which is si 2. Paano natin matatanggal yan? Para letter x na lang, no? So, kailangan nating i-divide yan both sides sa kung sino yung katabi ng ating letter. Ang katabi ng x natin ay 2. Therefore, 2 ang ilalagay natin dito. So, pag ganyan na, 2x over 2 equals 4 over 2, kakansilin na natin itong parehas, no? Parehas 2. X na lang ang matitira equals 4 divided by 2 ay 2. So, therefore, ang ating final answer ay x equals 2. Sige, proceed tayo sa ating next example. So, we have negative 3m minus 12 equals negative 3. Again, ang first step mo dito, ito, tanggalin muna natin yung nakahiwalay, no? Ilipat natin yan. So, yung negative 3m, kopyahin muna natin. Then, wala na nga siya, equals negative 3, kopyahin natin. At yung minus 12, ililipat natin dito, dating minus, magiging plus 12. Sige, simplify natin itong part na to, no? So, negative 3m, kopyahin muna natin. Equals, si 3 ay negative, si 12 ay plus or positive, magkaiba. Therefore, siya ay minus. So, that is 9. Mas malaki si 12, positive siya, therefore, positive. Hindi mo na isusulat yung plus. Okay lang. Next, may katabi si m na negative 3. Kaya, ayun yung gagamitin nating pan-divide sa parehang side, no? So, negative 3 and negative 3. So, cancel na natin to. Letter m na lang. And 9 divided by negative 3 is negative 3. Sir, hindi ba siya positive? Kasi mas malaki si 9. Okay. Since nag-divide tayo, ang rules natin kapag tayo ay magde-divide or magta-times na magkaibang sign, positive, divide negative, always negative. Hindi tayo nakadepende sa kung sino yung malaki. Okay. So, therefore, ang ating final answer ay m equals negative 3. Next tayo, no? Letter F. Negative 5z plus 8 equals negative 12. So again, ang first step natin, ilipat natin tong plus 8 dito sa kabila. So yung negative 5z, kopyahin muna natin. So, hindi mo na nga isusulat yan dito. Ang isusulat mo ay equals negative 12. So, yung plus 8, ililipat natin. So, magiging minus 8.
So, kopyahin natin to. Negative 5z equals negative 12 minus 8. Kung mapapansin nyo, si 12 ay negative, si 8 ay negative, parehas. Therefore, ipa-plus si 12 at 8. So, that is 20. Tingnan nyo ha, si 12 ay mas malaki compare kay 8 at negative siya. Therefore, negative 20. Sige, next tayo. Saan natin i-divide para makuha natin yung letter C? Yung katabi niya, which is si negative 5. Negative 5 yan, kaya negative 5 ang gagamitin nating pan-divide. Sige, cancelin na natin to, no? So, Z na lang siya equals negative 20 divided by negative 5. Kung mapapansin nyo, parehas ang sign ng taas at baba. Negative divided by negative, ang sagot ay positive. So, 20 divided by 5 ay 4. So, hindi ko na sinulat yung plus na ano, no, kasi invisible naman siya, positive. Kaya, 4 na lang, Z equals 4 or positive 4. Okay. So, tapos na ako sa second set of examples natin. Kayo naman ang gagawa. No? Same lang naman siya. Pause the video. And sa next slide, makikita nyo yung answers sa bawat equation. Ito na yung answer natin. Okay. Sige, next set of example tayo. So, kung mapapansin nyo, no, may parentheses. So, anong ibig sabihin yan, sir? Sige, zoom na natin sa ating first example. So, ang ibig sabihin ng parentheses ay multiplication. Sir, paano yon? Ibig sabihin yung mga nasa labas, ita-times natin sa loob. Okay, kay x at kay negative 2. Sige, pakita ko sa inyo kung paano, no? So, 3 times x minus 2 equals 6. Again, ang gagawin natin sa 3, ita-times muna natin yan dito sa unahan, kay x. So, 3 times x ay 3x. Okay? Next, si 3 ulit. No? Ita-times naman natin siya kay negative 2. I-consider nyo itong sign ha. Kasi ito yung minus. Sign niya yan, itong number na to. Sige. Positive si 3, si 2 ay negative. Positive times negative ay negative. 3 times 2 ay 6. Ulitin ko bakit sa naging minus, sir? Kasi positive times negative, negative. Then, equal 6, kopyahin na lang natin. Okay? Yun na. Ito na yung previous example natin, no? 3x minus 6 equals 6. Kung saan, yung minus 6, ililipat natin dito sa kabila. 3x na lang to. Wala na nga to. Equal 6 na yan, no? Negative 6, nung lumipat, magiging plus 6 na siya. Minus, naging plus. Next tayo. 3x, kopyahin natin. And 6 plus 6 ay 12. Hindi pa yan yung final answer natin, no? Kasi si x may katabi na 3. Kaya para mawala yung 3, i-divide natin both side by 3. Diba? Kung sino yung katabi ng x, which is 3, ayun yung ginagamit nating number. So, nakakancel na to. Letter x na lang equals 12 divided by 3 ay 4. Therefore, ating final answer sa question na to ay x equals 4. Sige, next set of example tayo. Negative 4 times m plus 5 equals negative 8. So again, multiply natin isa-isa, no? Yung negative 4 times muna natin dito. So again, negative 4 times m, number times letter, pagdidikitin lang, no? So ang gagawin natin, negative 4m, pinagdikit ko lang. Okay? Next, yung negative 4 ulit, ita-times natin kay positive 5. Kasi yung iba ginagawa nila, kinokopy lang yung plus 5, which is mali, magkakamali. Kailangan natin i-times. So, negative 4 times positive 5. Negative times positive, negative. Minus yan. And 4 times 5 ay 20. Okay? Next, yung equals negative 8, kopyahin lang natin.
Okay, next step tayo. Yung minus 20, ililipat natin yan dito. So, yung negative 4m, kukopyahin lang natin. Then, ito wala na nga. Equals negative 8 na ang isusulat natin. So, yung negative 20, lumipat na, minus siya, magiging plus na siya ngayon dito. Plus 20 na siya. Next, simplify natin to, no? Itong negative 4m, copyin muna natin. Equals. Si 8 ay negative, si 20 ay positive o plus, magkaiba. Therefore, siya ay ima-minus. So, that is 12. 8 minus 20 is 12. Sino mas malaki? 20. Positive siya. Therefore, positive siya. Okay? Next, si M ay may katabi na negative 4. Ano ang gagawin para mawala yung katabi niya? I-divide. I-divide natin. May sumabit pa, no? So, negative 4. So, sige. Next. So, cancel na natin to, no? M equals 12 divided by negative 4. Again, no, tingnan nyo. Positive divided by negative. So, always negative. Kahit pa mas malaki yung 12. So, 12 divided by 4 ay 3. So, yan ay ating final answer. Okay. Sige, last equation tayo for this set. No? Next, negative 2 times negative 3x plus 5 equals 14. Again, i-times muna natin itong nasa labas, yung negative 2 kay negative 3x. So, kanina, number times letter lang, di ba? Ngayon naman, number times number na may letter. Pag ganyan, number times number muna. Negative 2 times negative 3. Negative times negative, positive. 2 times 3 ay 6. Then, yung letter X, kokopyahin mo na lang. Okay? So, number times number, then copy the letter. Okay? Next, si negative 2 ulit, no? Times natin kay positive 5. Negative times positive, that is negative. 2 times 5, that is 10. Then, yung equals 14, copyahin na natin. Next tayo. So, yung negative 10, isusulat natin sa kabila. So, 6x, wala na nga yung negative 10, equals 14 na to. Yung minus 10, nung lumipat, magiging plus 10 na siya. Next, 6x, copy natin. 14 plus 10 na mangyayari, so that is 24. Saan natin i-divide niya ulit? Sa katabi, which is 6, no? Divide natin both side by 6. So, cancel na to. X na lang siya. And 24 divided by 6, that is 4. So, that is our final answer. Ayan, tapos na tayo sa set na to. So, this time, kayo naman, try nyo. And sa next slide is ipapakita ko yung answer sa bawat equation na to. Pause the video. So, yun ang answer natin. And, nasa last set of example na tayo. So, meron na tayong fraction na nakikita, no? Pero, madali lang siya. Mukha lang siya mahirap, pero sobrang dali na lang. Sige, pakita na natin, no? First set muna tayo. X over 2 equals 3. So, ang gagawin natin, kung mapapansin ninyo, may denominator tayo, no? Ito, yung 2. Nakikita natin na yung 2 ang ating denominator. So, ang gagawin natin dyan para mawala yan, yung nasa ilalim natin, kailangan natin siyang i-multiply. Okay, pakita natin kung paano. Itong 2, wait lang. Hindi kasi gumagana yung pen ko eh. Pero itong 2, ang gagawin natin dyan, i-multiply natin yan dito sa ating 3. Ito.
Ayun, gumana na. Sige, proceed tayo. No? Itong 2 na nakikita natin, i-multiply mo lang yan dyan. Okay? Yung ilalim para mawala na yung kanyang pagka-fraction. So, ibig sabihin, yung x na lang, again, yung 2, i-multiply natin yan kay 3. So, parang ganito mangyayari, no? So, yung 3, kopyahin, tapos times, which is parenthesis, no? So, yung 2 papunta dito as multiplication. Okay? So, 3 times 2, that is 6. Okay? So, yun lang, di ba? Ganun na pala kasimple. So, 2 times 3 lang pala siya. So, that is 6. Okay? So, yan. Next example tayo. We have m over 2 plus 2 equals negative 10. Kanina kasi, di ba, yung 2, diretso times na tayo kagad. Pero itong example na to may plus 2. Kaya, kailangan natin tanggalin muna to. Okay? So, sige. So, m over 2. Kopyahin natin. Itong plus 2, ililipat natin yan sa kabila muna. Okay? So, wala na nga siya. Equals, then negative 10, positive 2, nung nilipat, magiging negative 2. So, check na natin to, no? So, m over 2, kopyahin muna natin. So, equals negative 10 minus 2. Parehas yung sign. So, ipa-plus natin. So, that is negative 12. Sir, ba't negative? Mas malaki si 10, negative siya. Sige, last na, no? Kasi mayroon pa siya sa ilalim na 2. Ganun ulit, no? Since nasa ilalim yan, ita-times lang natin yan dito. So, that is letter M na lang, no? So, M na lang. X ko muna to. So, 2, mangyayari negative 12 times 2. Sige. So, M equals negative times positive. Negative 12 times 2 ay 24. So, therefore, ang ating final answer for this equation ay negative 24. Last na to. So, y over 4 equals 5 over 2. So, ang gagawin natin, pag ganyan, parehas fraction sa kaliwa, tapos sa kanan, cross multiplication. So, mangyayari, 2 times y, sige, pakita mo natin, 2 times y, then yung equals 4 times 5. 4 times 5. 2 times y ay 2y equals 4 times 5 ay 20. I-divide na natin, no, kay 2. Kasi ang katabi ni y ay 2 eh. So, cancel na to. Y na lang siya. 20 divided by 2 ay 10. So, therefore, ang ating final answer for this equation ay 10. Sige, since tapos na tayo sa equation na to, kayo naman ang magta-try. Okay? And, nandito sa next slide ang ating final answer. Ayan. So, thank you for watching sa video na to.